Another story time. Habang nagme-makeup nga ako, marami kasi sa inyo yung natuwa dun sa mga kwento before tungkol sa sales lady. So I think nakailang video na ako dyan. Tigilan na natin sila. This story ay tungkol naman sa mga kamag-anak ninyo na parang mga tito-tita ninyo. Baka may makarelate sa inyo sa story na to. Teka lang, baka naman seryosohin ninyo. Ha? Baka naman may makarelate lang sa inyo, pero magkikintuhan lang tayo. So, eto na nga ang story, mga sisi ko. Meron din ba kayong mga tita at tito ninyo, ay may mga kamag-anak, yung mga dumadalaw sa inyo like the usual, tapos biglang ikikwento yung kapatid nila na, hoy, yung kapatid ko na to, nakakainis ang ugali. Yung ate namin na to, ganito, ganyan. Alam mo, di ba may mga ganun tayong tita pag dumalaw sa bahay, yung kahit hindi mo naman tinatanong, babanggitin niya yung hindi magagandang kwento ng ibang kamag-anak nyo or yung mga kapatid pa nila mismo. Diba, may mga ganun tayong klaseng mga kamag-anak na pagpunta sa bahay, sinichismis yung ibang kamag-anak nyo. So, eto na nga yung story. Yung tatay ko kasi, saka yung tita ko, parang nag-decide sila na kumuha ng sasakyan, pang negosyo ba, pang biyahe, pang lalamove, yung mga ganun. Pero honestly, hindi ko alam yung story kasi hindi ko nga sila pinakikialaman kung happy ba sila dun sa sasakyan, ganto ganyan, or ewan, basta kumuha sila ng sasakyan. Ang ginawa pala ng tatay ko para matulungan yung tita ko na kukuha ng hulugang sasakyan, binenta niya yung motor na binili ko para sa kanya. Hindi ko alam. Ang sabi, binenta yon para matulungan niya to si tita na mabuno yung pang-down ng sasakyan. Kasi yung sasakyan ata, pag nakuha, parang yung tatay ko yung magdadrive at mamamasada. Kahit ako din, for sure mamaya, the end of the story, itatanong niyo, ba't naman kasi tumulong pa pag-down yung tatay mo? Yung tatay ko kasi, yung motor na binili ko sa kanya, pang trabaho na yung pang angkas, pang grab, pang lalamove. So, binenta niya, kasi ang sabi niya, tutulungan niya daw yung tita ko pala na mag-down ng sasakyan kasi may initial down payment. Eh, yun na nga, nakakuha na sila ng sasakyan. Siguro mga 7 months mula nung kinuha nila ngayon. Ginamit namin once or twice sa outing. Pero ako naman yung nagpagas. Kasi sabi naman sa akin ng tita ko, pag gusto mong gamitin yung sasakyan, gamitin mo, basta pagasan mo lang. Hindi ko naman alam kung may maliman din na kung di man nagpaalam si Pudra, baka nagalit. Alam mo ba kung anong ginawa ng dahil lang doon? Binata ko yung sasakyan dito sa bahay. Ang sa akin lang, wala naman akong pakialam dun sa sasakyan kung bawiin man nila. Pero kasi ang nakakaloka, bakit ba kasi nag-share yung Pudra ko doon sa sasakyan na kukunin ng tita ko, hindi naman pala kanya yun, hindi naman sila hindi naman pala siya co-owner, or hindi naman sila share pala dun sa sasakyan. Literal na driver lang siya ng tita ko para mamasada. So, anong point kung bakit ba kailangang mag-ambag o tumulong pa ng tatay ko dun sa tita ko? Ngayon, ang siste, yun nga, kinuha na yung sasakyan. Kinuha yung sasakyan. Pagkuha ng sasakyan, syempre, hindi na makapamasada yung tatay ko, hindi sila kumukuha ng pangkain nila, ano. Kung maaalala nyo sa story, di ba nga binenta nga niya yung motor na binili ko sa kanya, pamasada niya. Binenta pala yun kasi nga, pang daw nung sasakyan, tulungan niya si tita. So ngayon, kinuha ni tita yung sasakyan, pati yung motor namin na pang kabuhayan sana nila, nawala din. E di syempre, sasama ang loob ng pudra, di ba? So nagkaalitan silang dalawa. Actually, hindi naman nagkaalitan, hindi naman sila nag-uusap na ngayon siguro. Kasi ayaw din mag-demand ng tatay ko, ayaw din makipagtalo sa tita ko. Oh, ano nangyari? Yung motor ko, binenta ko. Nasaan na yung share ko man lang dyan? Bakit bigla mong babatakin? So ngayon, ang ending, walang kabuhayan ng pudra ko. So kung may problema dito sa bahay, especially financially, ako yung apektado, siyempre, kasi panganay ako. So di ba, wala akong kinalaman doon. Tapos, ngayon pati ako apektado pagdating sa mga problema, especially financially. Nakakainis lang na nawala yung motor namin para lang doon sa sasakyan na pinagkasunduan nila ng pudra ko. Tapos bigla niyang babatakin yung sasakyan na wala nang naiwan sa amin. So paano na mabubuhay itong mga to ngayon? Kargado ko na naman, ako ba problema? And nasa na rin yung motor namin, girl. Ngayon, eto na. Hindi na sila nag-uusap mula nung kinuha yung motor. Parang alam niyo, nagpapakiramdaman siguro sila. O ewan ko ba, ewan ko sa kanila. Ayoko talagang makialam kasi wala naman akong ano dyan. Naikwento ko lang kasi parang pinagtutulungan na si Pudra ng sus ko, mga kamag-anak niya. Ang nangyari, sa sobrang sama ng loob ng Pudra ko, kasi nga nawala na rin yung motor niya, bilang panganay, ako na lang yung nag-chat doon sa tita. Kasi yung tita ko, kababata ko din yon. So, ngayon tinanong ko siya, sabi, paano yung motor na binenta ng tatay ko at itinulong pala sa'yo dyan sa sasakyan? Ngayon, di siya nag-reply. Ang sabi niya lang, mag-usap daw sila. Eh, syempre masama yung loob ng pudra ko. Paano naman siya kakausapin sa ginawa niya, di ba?
kahit naman kanino gawin yon, kasama naman talaga ang loob. Syempre sa'yo, nakuha mo yung sasakyan, yun doon sa driver mo, wala yung motor. So, parang nakuha mo yung sasakyan, nakuha mo pa yung motor. Ayun, hanggang ngayon, hindi sila nag-uusap. Dito naman pumasok ngayon yung mga kamag-anak ng mga sawsawero at sawsawera. Na dati, pag napupunta sila dito sa bahay, bawat magkakapatid na yan, nagsisiraan sila ng mga kwento, naiinis sila dun sa isang kapatid, kasi nagbago doon ng relihiyon, nagalit ko yung nanay, tapos, ayun nga, nagbago na daw yung ugali, chismosa na daw yung ate nila, tapos, di ko naman tinatanong sila lang yung nagkikwento. Bigla na sa pupunta rito, bigla na nagkikwento isang kapatid, may lakad daw sila, parang reunion, ang magkikitap tayo mga kapatid, may isa daw silang kapatid na lalaki na lagi na lang daw sabihin, wala siyang ambag, gusto lagi na lang libre. Ano yung mga ganon? Kikwento-kwento sila dito sa akin kasi hindi sila close sa nanay nila that time. Naiinis sila. Normal naman naiinis. Pero chinismis-chismis, magalit na galit kayo. Tapos ngayon, sila yung mga magkakakampi girl. Alam mo yun, yung mga magkakapatid, yung mga magkakamag-anak na dating nag-iinisan, na pinagchichismisan yung isa't isa. Ngayon, sila yung magkakakampi. So, ang nangyari, lahat ng magkakapatid na yun, pinagkakaisahan yung tatay ko ngayon, which is something kaya nanggigigil din ako. Kasi, yung side ko na, yung nawalan, pagtutulungan nyo pa. Eh kung tutuusin, usapan lang yon nung tatay ko dapat sa nung tita ko, di ba? Ang nangyari, pinagkakaisahan na nila. Si Pudra naman ngayon yung pinagchichismisan nila. Mga kamag-anak talaga natin, nakakaloka. Ano, may mga masabi lang. Pero honestly, chinat ko din naman yung tita ko nang maayos. Tinanong ko talaga siya na, uy ta, di ba binenta ni tata yung motor para tulungan ka pala dyan pagkuha ng sasakyan? Binawi mo yung sasakyan. So paano naman kako yung pang trabaho ng tatay ko kasi binenta nila yan. So ngayon walang naiwan sa kanya. Girl, wala hanggang ngayon, wala siyang ano. Kaya yun yung nangyari, pinagtitismisan na nila magkakapatid yung Pudra. Kaluka sila. May ganun talagang mga kamag-anak na kahit hindi sila damay dun sa problema, maghahanap sila ng kaalyado nila na kahit dating nilang sinisiraan ng kwento kasi may problema na sila ngayon. Kaya para makahanap sila ng kakampi nila, pagtutulungan nila yung isang kapatid nila, ayan, kahit na dati nagchichismisan nila yung isa't isa, sila ngayon ang magkakakampi. Wow, congrats ha! May mga ganyan din ba kayong mga kamag-anak, mga tito at tita na dati mga nagsisiraan, tapos ngayon, sila pa yung magkakakampi? Congrats! Perfect sa inyo! And yan, tapos ako mag-makeup, medyo napahaba yung story. Well, to be honest, sobrang nakakainis lang kasi syempre wala ka namang kinalaman dun sa bagay, bakit nadadamay ka after ng problema nila. So yun lang, and have a great day po. Bye-bye!